So, happy district anniversary. No? Ang pinakamatagal nyo rito ay, ano yun? San Jose at saka Montalban. Ang Montalban po, nandun ako nung nagbukas. Yun ang kumbaga, kung matatandaan nyo po yun, napakainit na lugar. No, kung ang impyerno ang pinakamainit, yun ang susunod. Alam niyo po, ang hirap sa loob. Kasi napaka-init. Pero, ang Diyos pa rin ang nagbukas. No? Okay po, makipagbukasan po kayo sa akin dito sa Unang Korinto. Unang Korinto, chapter 4. 1 Corinthians chapter 4. Okay, dito po sa Biblia, ang sabi niya, ang katiwala, verse 2, chapter 4, verse 2, ang katiwala, kailangang maging tapat sa kanyang Panginoon. So, sabi niya, ang katiwala means lingkod. Bakit? Kasi ang isang lingkod, pinagkakatiwalaan. Ang isang empleyado ay pinagkakatiwalaan. Ngayon, pagkakatiwalaan siya ng ay isang bagay na mahalaga. No? Ang miyembro, hindi pinagkakatiwalaan. Bakit? Hindi ka enrolled. Nakikisit-in ka lang. At sabihin natin, pagkaraan po ng 5 years sa school, maaring nag-sit-in ka, inatenan mo, nag-exam ka kung paano ginawa mo, nangangako po ako sa iyo, ina-assure kita, pagkatapos ng 5 years, hindi ka makakakuha ng diploma. Bakit? Kasi hindi ka enrolled. Hindi ka tulad ng isang lingkod ng Diyos. Siya ay opisyal na tinawag. No? Empleyado ka talaga ng Panginoon. Subject ka sa mga tao na tatanggap ng sweldo. Hindi yung nakikitulong ka lang. Nakikisimpatize ka lang. Yun ang pinagkaiba ng attender sa lingkod ng Diyos. Okay? Musikero ka, usher ka, basta ikaw ay officially assigned, na ikaw ay itinalaga, binigyan ka ng trabaho sa simbahan, sa ministry, ikaw ay isang katiwala. Pinagkakatiwalaan ka sa trabaho niyan. Kung children ka man, kahit nasa camera ka, sa music ka, o kung saan pa man, katulad ng sinabi ko, ikaw ay entitled na tumanggap ng gantimpala. Samantalang kung ikaw ay taga-upo-upo lang at hindi ka nakikibahagi, hindi ka nakikitulong, nakiki-attend ka lang, or sabihin natin, every anniversary, andyan ka. Sabihin mo sa katabi mo, nakikikain ka. No, bawat anniversary, pinuntahan, yun, ibig sabihin, nakikain. At least pamparami, no? Pero hindi paglilingkod yun eh. Kasi binawasan mo yung pagkain namin. Sabi niya rito, ang katiwala ay kailangan maging tapat. Naalala ko po yung isang palabas ng unang panahon, yung The Mummy. Ewan ko kung natatandaan niyo yun, no? The Mummy. Siya po ay yung unang priest nung unang panahon at nakagawa siya ng kalokohan at siya po ay sabihin natin pinatay. At nung dumating ang time, nabuhay siya, agnas na siya hanggang sa may mga tao siyang pinatay, kinuha yung buhay, nabuo siya at meron siyang mga alalay. At nung nanalo siya, mukhang nanalo na siya, pumasok sila sa isang kuweba na maraming mga monsters. No? At nung yung isang alalay niya, yung isang lingkod niya, isang servant niya ay sinakmal nung monster, nung halimaw, sumigaw yung alalay niya, yung servant niya, sabi niya, "Master!" Sabi niya gano'n. Kanino? Doon sa mami, kontrabida yun. Sabi niya, "Save me. I am serving you. Because I am serving you. Save me. Iligtas mo ako kasi pinaglilingkuran kita." Ngayon, sumagot ngayon yung the mami,
bakit kita ililigtas? Nagtagalog eh. Sabi niya, why? Kahit lingkod kita, why? Bakit kita ililigtas? Hindi ako obligado. Yan ang pinagkaiba ng naglilingkod sa Diyos at hindi. Sabi ng Diyos, pag dumating ang panahon, malalaman ng lahat kung sino ang naglilingkod sa akin at sino ang hindi. Bakit? Kasi ang mga lingkod niya ay ililigtas niya. Ililigtas niya saan? Eh siyempre, sa mga halimaw ng buhay, sa mga pagsubok, sa sakit, at sa mga problemang dinadaanan po ng mga tao, ililigtas tayo ng ating pinaglilingkuran. Kaya nga ang tawag sa kanya ay Savior, no? Tagapagligtas sa utang, tagapagligtas sa sakit, tagapagligtas sa mga problema, sa mga pagsubok na dinadaanan natin. Iba kasi yung testing sa pagsubok, no? Yung sinasabi po nating pagsubok ng buhay, actually, hindi po galing sa Diyos. Galing yun sa dyablo o bunga ng pagkakamali mo. No? Ngayon, in order na ikaw ay iligtas ng Diyos, hindi naman lang sa impyerno, matagal pa yun. Hindi pa tayo mamatay. Bakit? Magtatayo pa tayo ng simbahan. At ang sabi niya, no, ililigtas ka niya, matagal pa yung impyerno. Saka pa yun. Baka nga hindi na natin abutan yun kasi nga magra-rapture na. Ngayon, ililigtas ka niya. Actually po, sabi niya sa Psalms 91, sa panahon ng hilahil, sasamahan kita. No? Ano ibig sabihin ng hilahil? Maraming meaning niya. Ibig sabihin, negative yan. Hinihila ka pababa, ay sasamahan kita. Dadaan ka talaga sa pagsubok. Dadaan ka nga sa apoy eh. Pero sabi ng Diyos, hindi ka masusunod. Dadaan ka sa tubig, pero hindi ka malulunod. Ngayon, ito po ang gantimpala, ito yung sabihin natin, yung ikaw ay officially tinanggap niya na maglingkod. Ngayon, may mga tao po ako na nakikita sa mga anniversaries po natin, dahil anniversary season ngayon, mga gitarista, mga musikero. At napakalinaw po sa akin na hindi sila tinanggap ng Diyos na maggitara. Hindi. May mga tao po na mga lingkod ng Diyos, sabihin natin. Usually, taga-rima lang naman ang mga nanonood sa atin. Eh. No? Kaya pwede ko lang sabihin ito. Pero nakikita ko hindi sila tinawag officially ng Diyos. Hindi sila tinanggap. May mga school po na bago ka maka-enroll, kailangan mo munang dumaan sa exam. May mga lingkod po ng Diyos na lingkod daw ng Diyos pero hindi accepted sa paglilingkod. Kaya nga, kung hindi ka accepted, hindi ka qualified, hindi ka tinanggap, hindi ka enrolled, sabihin natin na maglingkod, wala sa iyo ang benefits ng isang empleyado ng Diyos. Bakit? Kasi doon sa tugtog pa lang niya, halatang-halatang hindi tinanggap ng Panginoon. Bakit? Walang anointing. Kasi yung anointing ang nagbibigay sa iyo, yung anointing ang nagbibigay sa iyo ng tatak na tanggap ka. Dahil kapag hindi ka tanggap ng Panginoon, hindi niya ipapataw, hindi niya ipagkakatiwala sa iyo ang anointing. At nag-iingay ka lang. No, you're just wasting your time. Hindi ka pa qualified, hindi ka pa tanggap ng Panginoon. No. So ang habol po natin dito, ang sabi niya dito sa Biblia, make your election sure. Yung pagkatawag mo ay dapat katanggap-tanggap. Make your election sure. Tinawag ka ng Panginoon, ngayon kailangan, hindi ko mo tinawag ka ng Panginoon ay katanggap-tanggap ka na. Mayroong hahanapin ng Diyos sa iyo. Katulad din sabihin natin ng board exam, kailangan mo makapasa. Pagka mag-enroll ka sa school, kailangan mo makapasa. Pag magtatrabaho ka, ilang interviews ang dadaanan mo. Nakukuha niyo mga kapatid. Yung isang kasama ko, galing ng Pangasinan, kasama ko ngayon, nag-a-apply na teacher, naghihintay siya ng resulta, pinag-ano siya, demo teaching. Alam, di ba may ganon? Sabi ko, ilang kayo nag-demo, ilang kayo nag-apply, 300 po. Oh, dami ha. Ay, titingnan natin. Hindi siya pwedeng basta-basta papasok sa isang public school at magtuturo na lang. Hindi, kailangan ma-hire ka, opisyal, may pirmahan. Amen po ba? Ngayon,
Hindi ilalagay ng Diyos sa iyo yung kanyang approval kung hindi ka pasado sa Kanya. Pero kahit sabihin natin, pasado ka na, meron pa rin hahanapin ng Diyos sa iyo. No, bakit? Hindi ka pa nga nagsisimula sa trabaho, starting ka pa lang. At dito po, makikita natin, wala ka agad nilalagay ang Diyos na mataas na posisyon. Kasi promotion comes from the Lord. At ang sabi nga ng Biblia, huwag mong ipatong ng mabilis ang kamay mo sa isang tao. Ano ibig sabihin? Huwag mong pagkatiwalaan ka agad dyan. Kung hindi yan mapagkatiwalaan sa 50 pesos, hindi mo dapat pagkatiwalaan yun sa 1,000. Hindi kagad malaki ang posisyon, hindi kagad mataas ang posisyon, hindi kagad mapagkakatiwalaan ka doon sa malaking pera. Kahit saan tayo pumunta, yung mga tao po may common sense, hindi kaya ang Diyos din. Tapos ang isa pa, na maganda pong banggitin ko rito, titingnan ng Diyos yung how you blend. Paano kang makisama sa ibang tao? Bakit kasi, ang Diyos kapag ka nag-create ng ministry, church, evangelistic ministry, children ministry, always a team. Walang solo na ako nang bahala rito kahit di ko kayo kasama, kaya kong mag-isa. Walang ganun. Si Jesus nga kailangan niya ng team. How much more tayo? Ang sistema ng Diyos ay team. Ang problema kapag ka hindi ka ka-team, ano ka? No? Spell team. Spell team. T-E-A-M. Meron bang I? Wala. Walang I doon na, ako lang to, sa akin lang to. Bahala kayo rin. Basta ako magso-soul winning mag-isa, ayaw kung may kasama ko. Walang ganun. No? Ngayon, ang kinukuha ng Diyos, yung mga tao na mag-fit dito sa team na to. Hindi yung solo ko to, ako lang mag-isa, ako magpapatagal sa kanila, hindi ko kailangan ng gitarista. Basta sarili ko to, solo ko to. Anong tawag riyan? Solo Evangelistic Church. Ganun ba? Hindi. Alalahanin mo, pag tinawag ka ng Panginoon, always involve ka sa isang team. Hindi pwedeng solo. Maraming thank you. Ba't kaya pag pumupunta ang mga tao rito, nakayuko? Bakit kaya? Nagiging kuba sila. Pag pinapagalitan, nagkakaroon ng balakubak. Pag tinitingnan ng bilbil, lumiliit. Ay, thank you pala. So, alalahanin po natin na kung ikaw ay tatawagin ng Diyos sa ministry. What is ministry? Meeting the needs of the people through the power of God. No, tatawagin ka ng Diyos sa gawain, gagamitin mo kapangyarihan ng Diyos, hindi yung sarili mo. May mga simbahan po, yung dati noon, sa isang organization po na involved ako, kukuha sila, hindi ko alam, parang 150 churches yun, hindi ko matandaan na. Kukuha sila ng bahista rito, kukuha ng gitarista rito, iba-ibang simbahan yan. Kukuha ng drummer dito, kukuha ng organista rito, kukuha ng singer dito. Ako po ay nakuhang bass. At every overnight ng organization, ako yung tumutugtog. Ngayon, ang mga kasama ko, hindi ko kakilala. Pero kailangan naming mag-agree. Nakukuha niyo mga kapatid, merong isang tinanggal. Bakit? Hindi nila kasundo. Bakit? Hindi siya fit. Magaling siya. Kung magaling siya. Kaya niyang tumugtog. Pero hindi siya magaling mag-blend o makisama o mag-fit. No. Ang pagkatawag ng Diyos sa atin ay a team na kailangan mag-adjust ka. Mali kayong lahat. Ako lang ang tama. Oo nga, maaaring magaling ka nga, pero hindi ka team player. Ano dapat sa'yo? Ano bang ginagawa ng mga tao sa basketball? Nag-aagawan ng bola, di ba? Ilan sa isang team? 5. Sa kabila? 6. Hindi. 5 at 5. Tapos pag-aagawan nila yung isang? Ngayon, dahil sa mag-isa ka, sa'yo na yung bola. Hindi ka maka-blend, no? Alam niyo ang nangyayari, may mga tao po kapag hindi maka-blend yung anointing naalis.
At naranasan ko po ito sa mga Bible studies, sa pagpunta sa mga probinsya, na kapag nandyan si sister, nandyan si brother, ang anointing aalis. Bakit? Hindi siya team player eh. Nakukuha niyo mga kapatid? Kung hindi, minsan pakikialaman ng isang tao yung buong simbahan. Pakikialaman ng isang tao yung buong district. Eh kapag ka hindi ka, nakukuha niyo mga kapatid? Always team. Kung si Jesus nga, kung ang Diyos nga, ay nangangailangan ng team. Kailangan niya ng kasama. Lalo pa kaya tayo? Kaya nga, kapag ka nasa ministry ka, isipin mo to, hindi ikaw ang iniisip ng Diyos. Ang iniisip niya, yung kabuuan niyo. Kaya nga, may mga tinawag na kamay, may tinawag na bibig, may tinawag na paa, may tinawag na bulsa. Bakit? Ikaw ang financier. Financier ng gawain. Sabihin mo ko, ikaw ang tinawag na bulsa, siguro ikaw yung mamera. Hindi na ata alam ng mga tao to. Yung mamera, wala na kasi sa panahon eh. Ngayon, meron po mga qualifications sa paglilingkod sa Panginoon. Kahit na sabihin natin sa music, sa usher, at kung saan, meron pong qualification. Ito po, sa verse 2 ng chapter 4, ang katiwala o ang lingkod ng Diyos ay kailangan maging tapat sa kanyang Panginoon. No? Maging tapat sa kanyang Panginoon. Hindi sa tao, kundi sa Panginoon. No, ang loyalty natin ay always sa Diyos, hindi doon sa crush mo. Napaka-loyal mo kasi type mo siya. Hindi. Ang sabi niya, ang katiwala ay kailangan maging tapat. Ito ang hahanapin ng Diyos sa mga naglilingkod. Bakit? Kasi kung hindi, wala kang tatanggaping benepisyo. Amin po ba? Okay, meron pong 3 bagay na i-share ko sa inyo kung matatapos tayo ngayong umaga. Na nahahanapin ng Diyos sa iyo. Yung po mga 3 qualifications, nahahanapin ng Diyos sa iyo para manatili kang lingkod. Yung hindi ka tanggalin. Naalala ko po nung pa naman, may mga lingkod po ng Diyos na tinitingnan ko yung ugali nila. Tinitingnan ko yung asal nila at tinitingnan ko yung asta, yung pagtayo nila o yung pagkilos nila sa ministry at very predictable. Matatanggal ito sa ministry. Maalis to sa ministry. At ang isa pong tinitingnan ko, nandun pa ba sa kanya yung anointing. Kasi, pag yung electric pa na yan, na umaanda, nakatapat sa akin, bunutin mo sa mismong kuryente, iikot pa yan. Hindi naman titigil yan eh. Ngayon, kung gusto mong tumigil, suot mo yung daliri mo. Ano ang mangyayari? Goodbye, daliri. Titigil na yan. Pero hindi kaagad. At nakikita ko po yung ibang mga nasa ministry, sabi ko mawawala na sa ministry to. Bakit? Wala na yung anointing. Kasi yung anointing ang naglalagay. Yun ang nagpupundar, yun ang nagpuposisyon sa'yo doon sa ministry. May mga tao po, ang sabi niya, mga propeta daw sila. Tingnan niyo po sa internet, ay naku po. Ang daming mga tao self-proclaimed prophet. Eh kung propeta ka, dapat marunong ka mag-prophesy, dapat nasa inyo revelation gifts, tulad ng, gift of prophecy, nandun sa yung word of wisdom, word of knowledge, so yung discerning of spirits. Bakit? Nakikita mo yung spiritual eh. Ngayon, kung wala sa iyo yun, hindi ka propeta. Ngayon, kapag ka wala na dun sa tao, o dun sa musikero, o dun sa pastor, yung anointing, sabi ko, mawala na to. Hindi ko po tinutuko yung humina lang yung anointing niya, kundi wala na. At kapag wala na sa iyo ang anointing ng Diyos, mawawala ka na sa ministry. Teka, ba't nawala ka sa ministry? Hindi ka naging tapat sa 3 ito. Alam niyo ba, sasabihin mo, naglingkod ako sa iyo, Panginoon. Alam niyo, nakakatakot, sasabihin ng Diyos sa iyo, di kita kilala. Ano sasabihin ng Diyos sa iyo? Who you? Hindi, nakakatakot yung ganun. At dito sa 3 ito, marami pa ito, pero ito 3 lang po ang gusto ko i-share sa inyo ngayon. Tingnan natin kung makarating tayo sa hanggang hapon dito.
Ano tong tatlong bagay na qualifications ng isang lingkod ng Diyos? Kasi pwede kang mag-apply. Mag-apply. Naalala ko po yung time na wala kaming bahista. Wala nagbe-base doon sa church namin. Wala pa kayong lahat nun. Kompleto kami ng gamit. May organ kami, may piano kami, may bass, may drums, may gitara, dalawang gitara namin. Meron pa kaming saxophone noon. Ang ganda. Kaso, kulang kami sa musikero. At yung time po na nagpe-pray ako, sabi ko, Lord, bigyan mo kami ng bahista kasi mas importante yung bahista kaysa yung piano sa amin noon. At habang nagpe-pray ako, nakakita po ako ng isang lalaki na anino lang siya, para bang silhouette, ang tawag doon. Na parang nakatsaleko siya doon sa, hindi ko nakita yung mukha. Nakita ko lang hugis ng isang lalaki na nakatsaleko, yung buhok medyo makapal. At papalapit sa akin. Nakapikit ako nung biglang napamulat ako. Sabi ko, sino yun? Ano yung nakita ko? Nanalangin po ako, nahingi ako ng bahista magbe-bass. At pagkaraan po ng 3 araw siguro, habang nagpa-practice kami, nandun kami sa tabing kalsada, di siyempre maingay ka dahil nagda-drums Noon, wala pang beatbox. Di pata na invento ang beatbox. Meron pong isang lalaki na sumilip at lumapit sa akin. Ang sabi niya, marunong akong mag-bass. Pwede mag-apply. Alam niyo po, kitang-kita ko, same na same. Yung itsura niya, yung payat niya, yung hugis niya, yung kapal ng buhok niya, at yung tsaleko niya. Siyang siya. Hindi ko nakita yung mukha doon sa prayer ko, pero nung nakita ko siya, at siya ang sumunod na bahista namin. Sabi mo nga sa katabi mo, pwede kayong mag-apply kay Lord. Alam niyo, may mga tao na, hindi ko naman kailangan mag-apply. A-attend na lang ako. Hindi ko kailangan ng ministry. A-attend na lang ako. Alam mo, bigyan mo ang Diyos ng dahilang pagpalain ka. Hindi yung pagka nandiyan na naman, makikikain na naman to. Hindi, kapag ka na kayo, buti na lang, andito si brother, buti na lang, andito si sister, may tutulong. Di ba? Ang ganda sana Pero may mga tao nga kasi, ayaw magpagamit. Pero alam ko naman po, no, na, huwag kayo mag-alala, gagamitin kayo, kung qualified kayo. Maraming vacancies. Amen? Ayan. So, 3 bagay po na dapat makita sa yung qualification sa isang lingkod ng Diyos. At uunahan ko na po kayo, lalong-lalo na sa mataas na posisyon, katulad ng pastor. Lahat po ng pastor, magsabi ng amen. Abay, mahina. Lahat ng pastor, magsabi ng amen. So, mas marami rito. Ngayon, yung mga tao po na tatawagin ninyo, nakikita nyo, pwedeng maging pastor to Pwedeng maging pastor ng church ito Kailangan silang turuan dito. Lalong-lalo na sila. Ang unang-una po, ready na po ba kayo? So, kailangan makita kang matapat sa ganito. Dahil ang sabi niya, basahin ko po, ang katiwala o ang lingkod ng Diyos ay kailangan. Ang word na ginamit po, kailangan, must. Tatawa ko sa nabasa ko. Wanted, labandera, must be a board passer. Kailangan mo pa bang maging board passer doon? Naghahanap po kami ng kasama sa bahay dahil wala pa rin kaming kasama. May mga nag-a-apply, hindi ko naman kilala. Ang hinihingi ko po, hindi na ako hihingi ng NBI, police, clearance. No, hindi ko na hihingi yung transcript niya nung sa school o GMRC. Good moral, Hindi na ako hihingi. Ang hihingi ko lang, barangay clearance. Bakit? Hindi ko kilala No? Pero kung kilala ko, hindi ko na hahanapan ng ganon. Pero tayo, kahit kilala tayo ng Diyos, pagka mag-a-apply ka, na mag-a-usher ka, magiging musikero ka, sa totoo lang, banggitin ko po, hindi gusto ng Diyos ang musikero. Sa pagtugtog, lagot ka. No? Hindi gusto ng Diyos ang musikero sa music. Bakit ganun? Anong gusto niya? Labandero sa music? Hindi Bakit? Kasi ang musikero, kapag hindi siya tutugtog,
hindi yan aatin. Pero ang isang Kristiyano, kahit di tutugtog, aatin. Kaya nga sabi niya rito, ang katiwala ay kailangan maging tapat sa kanyang Panginoon. Number 1 na qualification. Kailangan mapagkakatiwalaan sa pera. No? Kailangan mapagkakatiwalaan sa pera. Mababasa po natin yan sa 2 Corinthians chapter 8, verse 20. Kailangan ang isang lingkod, ang sino mang nasa ministry, ay subok sa pera. Alalahanin nyo, hindi ipagkakatiwala sa inyo ng Diyos yung milyon-milyon kung sa 50 pesos o sa 5 duling, sabi nga. Hindi tayo mapagkakatiwalaan. Yung mga sukli-sukli na yan, nako. Ingat ka riyan. No? Parang ganito. Hindi ko alam yung kwento, ha? Sama-sama ba yung mga taga-Cavite nagpunta rito? O magkakahiwalay kayo? Commute. May motor kayo? Ayan, sige. At least hindi trolley, ano? Natutuwa ako rin sa ganun eh. Okay. Ngayon, sabihin natin, yung buong Cavite ay nag-hire ng jeep. Halimbawa na lang. No? Nag-hire ng jeep. Tapos, nag-usap-usap sila, itong mga taga-Cavite, na paano yung ambagan natin. Tapos, sabi ng isa, wala akong pera, wala akong pangambag, wala, ganyan. Ngayon, ang sabi ngayon, halimbawa, sabihin natin sino ba? Mini, mo, sino ditong pipiliin ko? Ay, si Desa. Ngayon, sasabihin ni Desa ngayon, sige na nga, basta makarating tayo, ako nang sasagot. Wow! Kung gaano ka kalusog, ganun ka rin ka yaman. So sabihin natin, ang sinisingil sa inyo mula Cavite papunta rito ay sabihin natin 10,000. No? Aabonohan na niya. Kung baga, sige na nga, libre na. Abono. Nakukuha niya mga kapatid. Okay. Ngayon, sa pagpunta dito, so nag-abono siya. No? Tapos ang nangyari po, nag-sermon ako, nakonsensya si Aubrey, si Kiko ba to? Yan, nakonsensya lahat. Ang sabi lang, sige, mag-aambag na kami. Ayan, no? So, naibalik yung 10,000. Pagkatapos, nakita ni Bergie, wow, na-bless naman ako. Dito lahat ng mga taga-Cavite. Ngayon, sabi niya, Desa, magkano ginastos mo rin? Ako nga nag-abono eh. Sabi niya, 10,000. Plus shipping. So, magkano lahat? Sa ngayon, tumawad siya, sabi niya, di ba free shipping? Hindi, ubos na yung free shipping ngayon eh. Kaya magkano? 11,000 na. Ngayon, ang gagawin ngayon ni Bergie, pasensya ka na, nung tumakbo tayo, nasira pala yung sapatos mo. No? Okay lang. Mautak yung iba eh. Kung nanood kayo, tinanggal nila yung sapatos nila eh. Okay, ngayon, ang ginawa ngayon ni Desa, ni Bergie, binalik yung 11,000. Nakukuha niya? Wow! Pagkatapos, ang ginawa ni Desa, hindi niya binalik yung ambag ng bawat isa. Ano mangyayari? Ingat ka. Tinitingnan ka ng Diyos. Ang katiwala ay kailangang makita na tapat. Tingnan niyo po ang sabi rito. Nag-iingat kami, si Pablo, yung team ni Pablo, kasama rito si Timoteo at si Tito, si Titus. Ang sabi niya, nag-iingat kami upang walang masabi ang sino man tungkol sa pangangasiwa namin ng malaking abuloy na ito. Iingat ka sa pera. Nakukuha niyo mga kapatid. Ito ang isang bagay na tinitingnan ng Diyos sa kanyang mga lingkod. Meron pong mga tao sa Biblia na nawala ng anointing. Bakit? Nawala ng ministry. Bakit? Hindi na pagkatiwalaan sa
Kasi higit pa sa 11,000 ang ibibigay ng Diyos sa'yo. Higit pa sa 11,000 ang isusweldo ng Diyos sa'yo. Pero tinitingnan niya. Naalala ko po dati yung isang prophecy ni Kenneth Hagin. Nagtang siya sa isang simbahan. Nagtatang siya na interpret ng pastor. At ang sabi niya, sabi ni Lord doon sa prophecy, tinitimbang ko ang action mo. I am weighing your actions. Tinitimbang ko ang action mo. I am weighing your words. Tinitimbang ko, pwede ka na bang pagpalain? Pwede ka na bang pagkatiwalaan? Pwede ka na bang i-promote? Kung hindi ka mapagkakatiwalaan sa maliit na halaga, paano ka pagkakatiwalaan sa mas malaking halaga? Nakalagay po yan sa Luke 16:11, hindi ako nagkakamali. Sabi niya, kung sa pera hindi ka mapagkakatiwalaan, lalo pa kaya sa mas mga mahalagang bagay. Ano to? Ano hindi? Kung sa pera ay hindi ka mapagkatiwalaan, sa anointing pa kaya? Kung sa sukli, eh hindi ka mapagkatiwalaan. Paano pa kaya sa mas malaking halaga? Kaya may mga workers po, minsan, hindi umaangat ang anointing. Tatampo na lang yan. Bakit hindi sila napopromote? Aba, malay ko. Siguro may dahilan ng Diyos. Sabi niya ganun dito, nag-iingat kami upang walang masabi ang sinuman. Hindi lang ang Diyos, kundi pati mga tao. Ay, huwag mong pagkakatiwalaan si Gono. Bakit? Lalakero yan. Hindi ganoon. Bakit? Nakikita ng mga tao eh. Huwag mo pagkakatiwalaan si Gono. Bakit? Cute yan eh. Hindi ka mapagkatiwalaan sa babae. Bakit? Maliligaw ka. Na makikilala yung pwedeng pagkatiwalaan sa pera at sa hindi. Nakukuha niyo mga kapatid? Aba, hindi ako may sabi nito, hindi ako naglagay ng rules. At kailangan ako mismo sumunod din. Ay, isa pa. Bakit mo ilalagay sa pagpapastor yung isang taong hindi nagtatithe? Ba't mo ilalagay isang tao sa mataas na posisyon eh hindi nga nagpa-partnership yan? Hindi nga tumutulong yan. Ang ibig sabihin kasi ng tithing, consistent. Hindi yung sa kanila ko magbibigay pag mayaman na ako. Hindi kaya yaman. Bakit? Dito pa lang sa baliti ka nang mapagkatiwalaan eh. Hello. At ang isa pa rito kwento ni Ananias at ni Sapira. Pambihira. Nakita lang, naglumalago yung church, daming gumagaling. Sabi ng mag-asawa, benta natin yung lupa natin, yung pinagbilang, abuloy natin. Ayun ang ginawa nila. Ngayon, kinausap nila si Pedro, no? So, nabenta nila yung lupa nila yun, ha? Pagkatapos noon, yung pinagbentahan, ang promise nila kay Lord, hindi mo promise kay pastor, promise nila kay Lord, lahat ng pinagbentahan, bibigay namin sa inyo. Eh kaso yung mag-asawa, binawasan. Yung tithe mo, binabawasan mo. Ano nangyari? Humarap kay Pedro. Sabi niya gano'n, ito po lahat na napagbentahan namin. Sumagot si Pedro, sabi niya, lahat na ba yan? May second chance ka pa, nanloloko ka. Sabi niya, opo, lahat na ito. Alam niyo, sabi ni Pedro, lolokohin niyo pa ang Holy Spirit eh. Alam niyo nangyari? Yung tao, bagsak patay. Ngayon, mag-iisip ka eh. Mag-o-offering na nga lang ako, masama pa ako. Hindi masama yung offering. Ang masama yung panloloko. Hindi ka mapagkatiwalaan.
How many times mangangako tayo na magta-tithe na ako, magbibigay ako, pero hindi pwede. Maya-maya, dumating yung asawa. Sabi niya, lahat ba yan ang pinagbentahan? Sabi niya, opo. Sabi niya gano'n, yung asawa mo, kamamatay kanina, ikaw nasusunod. Bang! Bagsak. Patay! Sabi mo sa katabi mo, delikado ka. Yung Holy Spirit nun, Holy Spirit pa rin ngayon. At yung prinsipyo niya nun, prinsipyo pa rin niya ngayon. Hindi mo pwedeng ginagalaw yung pera. Masisira ka sa Diyos. Masisira ka sa tao. Kasi sabi niya gano'n, no, na walang masabi ang sino man. Tao nang tinutukoy dito, yung nasisilip ka. Pagdating talaga sa pera, hindi ka mapagkatiwala. No. Yung tithe mo, yung offerings mo, yung promise mo. Pastor, sa susunod na sweldo, akong bibili ng gitara. Ay, salamat po, sister. Ngayon, maya-maya, sweldo na. Pastor, hindi ko muna may bibigay yung sinabi kong gitara. Kasi natalo ko sa badyong. Wala na. Hindi ka mapagkatiwala. Yung salita mo. Bakit kasi sabi ng prophecy, sabi niya, I am weighing your actions. Dito ka pagpapalain ng Diyos sa katapatan. Hirap ano? Pero malaki ang benefits. Sabi niya, pag ako kumilos, makikita ng lahat kung sinong naglilingkod at sino ang hindi. Paano ka pagkakatiwala? Kasi ano mo niyo, sabi ng Biblia, promotion comes from the Lord. Promotion comes from the Lord. Kung di ka mapagkatiwalaan sa maliit, di ka pagpapalain sa malaki. Hayaan mo ang Diyos ang mag-promote sa iyo. Ang inahabol po natin dito yung anointing. Kasi madali lang magdadaldal madali lang tumugtog Kung gusto mo lang magaling na singer, hindi harap mo si Sharon Cuneta. Tingnan natin kung kaya mo bayaran yung talent fee niya. Hindi naman yung ganda ng kanta kundi yung anointan ng Diyos yung kanta mo. At yung mga tao makakarinig, mapapataas ng kamay. Hindi yung tataas ang dalawang kamay at magtatakip ng tenga. Kaya may mga tao, alam niyo po, ayaw umatay ng praise and worship, hihintayin yung sermon. Bakit? Kasi yung boses mo kasi pagka kumanta ka na, nagbabakasyon Tapos ayaw nang magbalik loob. Nagbabackslide. Kaya hinihintay na lang matapos yung awitan, tsaka na lang. Nag-iingat kami upang walang masabi ang sinuman tungkol sa pangangasiwa sa pag-handle. How you handle yung pera. Binigyan ka ng 5 piso, bumili kang yelo. Maya-maya, sabi ng tindahan, para saan? Anniversary po kasi namin, nagpapabili si Pastore. Sabi niya, sige, libre na. Ilan ang kailangan mo? 5 po So, magkano yan? 25 pesos. Hindi, sige, libre na. Libre pala Balik mo yung pera. Nakukuha niya? At kung hindi ka mapagkatiwalaan din sa pera, hindi ka pagkakatiwalaan ng Diyos sa mas malaking bagay, mas mahalagang bagay. Nakukuha niya, mga kapatid. Noong unang panahon, meron po kaming yung parang yung malaking mineral. Anong tawag doon? Yung 1 galon na tayo, o 2, hindi ko matandaan. Ngayon, yung pinakatakip na, wala na tubig Yung pinakatakip niya, inukitan namin, yung parang sinugatan namin ganyan, para laglagan ng barya. Nung tinitingnan ko, meron po kaming nakatira doon sa simbahan na parang kinukup-kup naming miyembro. Basta tumutulong-tulong siya. Pinapakain namin, kabataan Napansin ko, mataas na yung barya. Kasi yung mga tao nag-o-offering doon, may mga extra barya, nilalagay doon. So kay Lord yun, sa Panginoon yan, di ba? Ay pambihira. Sabi ko, ba't parang di na dumadami to? Napapansin ko, hindi dumadami. Alam niyo, nahuli-huli ko, yung ampun-ampun namin, binabawasan pala niya. Nagka-counter-strike. Sabi ko gano'n, paano mo nakukuha yung pera dyan naka-mighty man dyan. Sabi niya, sinusungkit ko po. Sarap sabihin, turuan mo nga ako.
Alam niyo, napaalis siya, yung batang yun, hindi dahilan doon. Pinatawad namin eh. Pero yung kinukup namin dahil kakagalaw niya, natanggal siya. Sayang, pag-aaralin pa namin dapat yun. Pero dahilan doon sa kalukuhan niya, nawala siya sa pagpapala ng Diyos. Bakit? Dahil sa simpleng 15 pesos ninanakaw niya unti-unti. Pang counter-strike daw niya. Pinatulan ng Diyos. Pinatulan ng Diyos yung bata. Kaya sabi niya, nag-iingat kami upang walang masabi ang sino man tungkol sa pangangasiwa, how you handle yung pera. Kahit yung type mo, kahit yung partnership mo, how you handle. Paano mo nag-iipon ka, maliit na nga lang yan, dadayain mo pa. Kukuha niyo mga kapatid. Maging faithful tayo yan. So, number 2. No? Number 2. Ano yung number 1? Kailangan mapagkatiwalaan sa pera. Number 2, sa prayer. Required. Buksan nga po natin dito sa unang Samuel 12:23. Unang Samuel 12:23. Unang Samuel 12:23, saka saganang akin, malayo nawang sa akin na ako'y magkasala laban sa Panginoon sa paglilikat ng panalangin dahil sa iyo. Ibig niya sabihin dito, ang walang prayer ay isang kasalanan. Ang walang prayer ay isang kasalanan. Prayerlessness ay isang kasalanan na itatrato ng Diyos. Yung tamad kang manalangin, yung ayaw mong manalangin, yung kulang ang panalangin mo, itatrato ng Diyos na sin, kasalanan. Lord, di naman ako kasama sa mga prayer warriors. Kahit na, naglilingkod ka. Kasi ang pananalangin po, may mga pastor po na mas mahaba pa ang time sa kainan eh. Ganadong-ganado. Na ang ganda sana na may picnic kayo, may joint fellowship kayo, tapos ang attitude mo, sana matapos na to kasi may prayer pa ako mamaya. Ganda sana. Sana hindi magkaroon ng extension kasi kailangan ko pang mag-pray. Hindi yung, sana di na matapos ang boodle fight na ito. Kasi tinatamad akong mag-pray. Hindi. Dapat, kailangan makauwi ako ng maaga kasi may prayer pa ako. Kung dyan pa lang sa prayer na yan ay masisilipan tayo ng Diyos, hindi kanya pagpapalain. Sa palagay mo ba, halata na eh, makikita mo yung pastor, wala nang anointing eh. Bakit? Pugak-pugak. Wala nang prayer eh. Kasi sa prayer, reporting ito. Na Lord, magre-report ako sa iyo at tatanggap ka ng instruction. Alam niyo, ito po yung isang problema dito sa Rema eh. Mga taga-Rema tayo, di ba? Hindi naman tayo papanuurin ni Biden eh. Minsan sabi, huwag ka nagsasabi ng ganun, Kuya Boy. Sino bang manonood sa atin? Wala nga tayong subscribers talaga eh. Like, share. Wala naman eh. Tayo din lang. Kasi dito sa Rema, mahal ang kaluluwa. Ang laking gastos para lang makapagpa-born again ka. Sa church, walang eh. Magkaiba kasi yung pastorage sa soul winning. Yung ibang miyembro natin, sino-soul win pa natin. Uy, attend ka ha, papalo kita. Hindi pa talaga miyembro ng pamilya. Sino-soul win mo pa rin, kinukumbinsi mo pa rin. Kasi pag uwi, magiinom pa eh. O, hindi paano yan? Hindi pa yan miyembro. Hindi pa yan anak ng Diyos. Kumbaga kasi,
pamilya po ng Diyos ay yung mga binago na ng Diyos sa puso nila. Alam niyo po, ganito. Kung talagang nabago ka na ng Panginoon, hindi ka na na-o-offend kapag pinag-uusapan yung paglalasing. Bakit? Hindi ka nalasing ko eh. At kakampi ka pa, tama yan, pastor. Yung mga lasengong yan, katulad din ako niyan, kaya sinasabi ko, ngayon, nabanggit ko to. Anniversary to ng Bataan eh. Merong isang worker doon, minessage ako. Sabi niya, pastor, sabi niya sa message, ituloy niyo po ang pagtuturo niyo dyan. Tama po yan, binabanggit niyo yan. Sabi kong gano'n, bakit mo nasabi? Kasi po dati ako isang ganyan. Ay, dati pala siya. Hindi na siya naiinis doon. Bakit? Kasi, nabuhay naging ka na eh. Alam nyo, sino ba sa atin ang hindi nagmumura dati? Pero pag nakarinig ka ng mura na yung boy naging ka na, masakit sa tenga. Pagka nagmura na sensitive ka eh. Na kumbaga parang kunyari, hindi mo narinig. Pag kunyari ka pa, pag ganun-ganun ka pa. Pero sa totoo lang, nagpanting yung tenga mo. Na-detect mo yan. Bakit? Hindi ka na kasi nagmumura. Bakit? Boy naging ka na eh. At sabi nga niya rito, balikan ko rito sa prayer, ito yung time na magre-report ka at ito yung tatanggap ka ng instruction. Ang isa pong bagay na sinasabi ko po sa inyo, yung time na bago mag-anniversary, bago mag-Sunday, yung song leader, sino ba song leader talaga rito? Kaso ang dami nyo, iba-iba eh. Sino ba nagpakanta? Si Bargy. Si Bargy. Usually, dapat ganito eh. So, sabihin natin, kailan nyo kayo nag-usap na ikaw ang song leader? 3 weeks ago. Okay, so nalaman mong ikaw ang kakanta. Tama? Yung unang araw pa lang, magtatanong ka, Lord, anong papakanta? Nung sinabi niyo na akong speaker, yung unang araw pa lang, dapat nagtatanong na ako, Lord, anong mensahe? Pangalawang araw, magtatanong ka, Lord, anong papakanta? Pangatlong araw, tatanong ka, Lord, anong papakanta? Pang-apat, anong papakanta? Hindi yung kahapon lang aalamin kung ano ipapakanta. No. Sa prayer, imagine mo, yung pastor hindi nagpe-pray. Hindi nagtatanong. Ano mangyayari? Imagine mo yung song leader, yung Bible, Sunday school teacher, yung pastor, hindi nagtatanong, yung lingkod, hindi nagtatanong. Nalala ko dati, unang panahon na. Sabi ko, ako magtuturo. Sabi ko, Lord, ano ituturo ko? Di wala ka natanggap. Di ka naman minsan ganun ka-sensitive, di ba? Baguhan tayo, kumbaga, take in na yun. So, susunod na araw, tatanong ka, Lord, anong tuturo? Parang walang dumarating talaga eh. Pangatlong araw, Lord, anong ituturo? Pangapat na araw, Lord, anong ituturo? Wala talaga. Panglimang araw, Lord, malapit na, anong ituturo? Wala talagang pumapasok. Pwede ka magturo ng kahit ano, yung parang kumbaga, yung libro ba, yung Bible, gagalin mo, tiyub, gaganon mo na lang yung daliri mo. Bawal yun, teacher natin, minsan ginagawa yun, pero hindi ko alaman. Sabado na, Lord, ano tuturo? Bakit? Nung bandang uli, sabi ko, bakit kaya? Parang wala sinasabi si Lord na walang ituturo. Alam niyo, kinabukasan, Sunday, wala palang service. Pero dapat, ang mga lingkod ng Diyos, dapat may prayer. Kasi yan yung time na magre-report ka, at the same time, kukuha ka ng instruction. Nalala ko po yung isang kwento po ni Kenneth Hagin, Mother's Day! Mother's Day, ano yun? Araw ng mga tatay. No. Mother's Day! Ngayon, nag-ready na si Kenneth Hagin tungkol sa nanay, ang topic. Tungkol sa kabutihan ng nanay, ang topic. At biglang, nung nakaupo na siya riyan, sabi ng Diyos, magturo ka ng healing. Sabi niya, teka muna, Lord, tagal ko nang pinag-aralan to eh. Bakit healing eh? Mukha namang walang may sakit dito. Walang pilay.
Tsaka matagal na tong sermon ko eh. Yun minsan kasi sa atin eh. Minsan ito gusto ko sa church, minsan ito gusto ko sa ministry. Na masyado kang sarado, barado, kandado, selyado, espaltado, na parang ito dapat ang gagawin na hindi ka na makausap ng Panginoon. So sabi niya, Lord, ito yung ito yung binigay mo eh. Kasi Mother's Day ngayon eh. Sabi ng Diyos, magturo ka ng healing. Bandang huli, si Kenneth Hagin, sumurrender, sabi niya, nagturo siya ng healing, ganyan. Sabi niya gano'n, sino may sakit, lumapit, may isang lumapit. Hindi ako nagkakamali, goiter. Nilay hands, lumubog yung goiter. Tuwan-tuwa lahat ng nanay. Kahit hindi pa tungkol sa kanila yung topic, tuwang-tuwa lahat ng nanay. Hindi lang nanay, kundi mga tatay. Bakit? Nakita nila ang himala ng Panginoon. Hindi yung, hindi, Mother's Day. Ano tuturo mo sa Pasko? Mahal na araw. Kung ano sinasabi na, pero kung wala kang prayer, hindi mo madedetect yan. Hindi mo masisense na binabago na pala ng Diyos yung sistema, binabago na pala ng Diyos yung sermon, binabago na pala ng Diyos yung papaawit mo. Oo, ano mga kapatid? Kasi hindi ka nag-pray. Sa Sunday, ano kayang gagawin ng Diyos? Sasabihin niyo. Naalala ko po yung, hindi ko alam kung 19, ano na nga yan, yung unang kudeta. Unang kudeta, yung naganap dito sa EDSA. Unang kudeta, 1921. Kailan ba yung unang kudeta? Yung si Marcos na napalis. Sabado yun. Linggo yun eh. Linggo. Bakit? Alam ko, linggo yun eh. Kasi nung Sabado, every Saturday ng gabi, kami pong lahat na, isang church pa lang to yung mga kabataan, nagpupunta po sa bahay yan, doon na natutulog. May camping kami every Saturday. Doon ko na pinatutulog para hindi na late. So magpe-pray kami ng Sabado ng madaling araw, doon kami sa ilalim ng bahay namin. At habang nagpe-pray, sabi ng mga kasama ko, sabi niya, Kuya Boy, bakit ganun? Habang nagpe-pray, nakikita ko yung kalsada, ang dumi-dumi. Ang sukal. Tapos ang dami palaka. Palaka. Kinabahan ako noon. Bakit? Kasi alam ko, ng meaning ng palaka, pakikialaman niya yung bansa. Mga frogs ay mga rulers of darkness. Nationwide. Hindi katulad ng mga yung mga insekto, tulad ng ahas. Usually sa'yo lang ang ahas eh. O kaya yung alupihan, yung mga nangangagat ba, pang-local lang yan. Pero yung pag binanggit na yung mga palaka, nationwide yan, ang simbolo niyan. Sabi ko, ganon, delikado. Alam niyo nangyari? Kinabukasan, wala kaming service. Bakit? Kudeta. Sasabihin sa'yo ng Diyos yan, bakit nagpe-pray ka eh? At sasabihin sa'yo ng Diyos, may unbeliever bukas. Bakit nagtatanong ka eh? Bukas may tatanggap ng thanks. Bakit nagtatanong ka eh? Nagre-report ka sa Diyos. At ang Diyos nagsasabi sa'yo ng instruction. Pero kung wala kang prayer, itatrato ng Diyos na kasalanan niya. Nakuha niyo mga kapatid. One time, napadebate po ako. Sa forum lang naman. Pero dami ko natutunan doon. Napadebate ko yung Amerikano yung kalabang ko. Ang galing niya sa Bible. Pero sabi ko, habang binabasa ko baluktot ang katwiran niya. Kasi sinasabi niya, galit siya kay Benny Hinn, galit siya kay Kenneth Hagin, galit siya kay Kenneth Cobb, galit siya sa mga faith preachers. Sabi niya, wala nang propeta ngayon. Sabi niya, wala nang apostol ngayon. Ang meron, pastor na lang at teacher. Sabi ko, mali. Ang haba ng debate namin. Yung mga admin dun nag-aabang kung anong mangyayari.
Labasan kami ng verses. Ang dami ko rin natutunan. Na-practice ako rin. Paano mo patutunayan na wala ng propeta ngayon? Na may propeta ngayon. Pwede bang lumabas? Yung mga nasa loob daw, Paano mo patutunayan na meron pa rin propeta? Kasi sinasabi niya, ang propeta kasi nasa foundation lang. May verse siyang binibigay. So, paano mo sasabihin na, hindi, may propeta pa rin? Paano mo sasabihin na may apostol pa rin? Alam niyo po, nag-iisip talaga ako eh. Ayan. Ngayon ito, nanalo ako. Yung buong forum, nakaabang. Napatunayan ko eh. Kasi sabi niya, ibinigay niya ang bumaba ay siya rin namang umakyat at nag-iwan ng mga regalo sa tao. Unang-una, nagbigay siya ng apostles. Ano pa? Propeta. Ano pa? Evangelista. Ano pa? Pastor at guro. Ngayon sabi lang, wala na raw propeta. Sabi ko, meron. Patunayan mo, sabi niya ganun. Hindi ko alam. Hindi ko alam. Alam niyo, paano mapatutunayan na meron pa? Napatunayan ko. Nanalo ko. Tuwa-tuwa ako eh. No? Sana hinamon ko siya ng pakintaki siya eh. Kasi sabi niya, ang bumaba ay siya rin umakyat at nagbigay ng mga regalo sa tao. Nasa Ephesians to, di ba? Nagbigay siya ng propeta, apostol, propeta, evangelista, pastor at guro sabi niya, for the perfecting of the saints. Sabi ko gano'n, perfecto ka na ba? Sabi niya, di pa. So, kailangan mo pa ng propeta. Di ba? Sabi ko, tuwan-tuwa ako nun eh. Sabi ko, talo ka. Pero alam niyo po, before mangyari yung type na, umabot po kami 1 buwan. Pero bago dumating yung time na yun, nakarinig ako ng boses, sabi niya, you will write English eh. You will do some writings. Sabi ko, gagawa ako ng libro? Ay, naisip ko yun eh. Sinasabi pa ng Diyos na gagawa ako ng libro? Kasi magsusulat daw ako eh. Pero hindi ko alam, ang ibig sabihin pala noon, makikipagdebate ako. Friendly debate yun. Kasi Kristyano din yun eh. Ngayon, kung hindi ka wala kang time na kumarap sa Diyos, ano mangyayari sa'yo? Hindi mo malalaman itong mga ito at hindi ka makapaghanda. Nakuha niyo mga kapatid. So number 1, dapat mapagkatiwalaan ka sa pera. Number 2, dapat sa prayer. Kung 1 oras ang pangako mo, kawawa ka naman, dagdagan mo yan. Lingkod ka ng Diyos eh. Mag-tight ka kaya ng oras. Ngayon, pag gawin natin simple, mag-i-type mo yung 24 hours mo. Mag-type ka ng 24 hours. Ilang oras yun? Ngayon, yung simple computation, 2 hours and 40 minutes. Pero hindi naman kasi, hanggang 6 lang kasi ang oras natin, yung radians ba? Hindi katulad ng type talaga, yung hanggang 10. Di ba? Pagdating ng 6, 1 oras na kagad eh. So, what if kung mag-type ka, ibigay mo kay Lord yung 10% ng 24 hours mo? Ay, naku po, lalakas ang anointing mo. Lalakas ang anointing mo. Yung mangyayari, anong oras na? 11 o'clock, di ba? Dagdagan mo ng 12 hours. Ilang oras na? 11 o'clock pa rin. Pero kapag ka nagpe-pray ka, sasabihin ng Diyos yung mangyayari sa'yo after 12 hours. Ganun kayo ka-close ni Lord. Nakukuha niyo mga kapatid? At saka ito, may maaksidente. Sabihin natin, siguro mapipikot. Maglalakad akong ganyan, sige, lakad-lakad, biglang may sasabi, pray ka. May mangyayari kay Gono. Tetek, kumusta ka? Okay lang po. Magsasabi ba to? Magtatana na pala? Hindi. Anong mangyayari? Hallelujah. Sasabihin ng Diyos may mangyayari. Anong gagawin mo? Magpe-pray ka ngayon. Lord, dito ako sa kalsada. Pakialam ko. Sabihin ng Diyos sa'yo. Basta mag-pray ka. Maiwasan yung aksidente. Maiwasan ang aksidente.
Salit na mamamatay yung tao, masasagasaan yung tao, maaksidente yung tao, hindi matutuloy. Bakit kasi? Nalangin ka. Yan ang lingkod. Nagagamit ka ng Panginoon. Amen? Hindi ko po alam kung ano ang style o sistema ng iba-ibang simbahan. Ang ganda sana nung kailangan makauwi ng maaga kasi may prayer pa ako eh. Alam niyo, re-rewardan ka ng Diyos dyan. Magre-reward ang Diyos sa'yo. Alam niyo, hindi niyo kailangan magbasa na ng dyaryo dahil kayong gagawa ng balita. Alam mo kung ang presidente maaksidente, alam mo kung ang presidente magkakamali. Alam mo kung ano mangyayari sa Senado. At sasabihin ng Diyos sa'yo, minsan sasabihin ng Diyos sa'yo, panalangin mo ang Senado ngayon kasi gagawa sila ng batas. Sabihin mo gano'n. Anong batas? Hindi mo alam. May pagdidibatihan pala. At ang Diyos ang magsasabi, gusto ko ito mangyari, manalangin ka. O di nanalo ang Diyos. Bakit? Nag-pray ka eh. Pero ang gusto mo, ikaw ang pastor. Hindi ganoon. Bago ka maglingkod sa pulpito, maglingkod ka muna sa tuhod mo. Amen. Maubusan tayo ng time. Kapag itutuloy ko po ito. Number 3. Ang lingkod ng Diyos ay dapat mahaba ang time sa salita ng Diyos. May mga tao po, nakikinig na lang ng sermon ng Word of God during Sunday. Hindi nag-aaral yan. No. Ang sabi niya rito, dumating ang time na ang mga apostol, yung mga disipulo, wala nang ginawa dahil yung mga born again, yung mga miyembro, lagi na lang sa church. Naging welfare ang church, yung mga lolo, lola ng mga miyembro, doon na natira, doon na nakikikain. Totoo po, nangyayari yun sa simbahan. Ang ginawa po ng mga apostol, sabi niya gano'n, napapagod kami rito sa kaluluto, lagi na lang kami namamalengke. Ngayon, ang sabi nila, mamili kayo ng 7 na anointed, na siya mag-aasikaso ng pagkain. Para kami, ibigay namin yung time sa pananalangin at sa salita ng Diyos. Give yourself, magbigay ka ng time. Give yourself sa salita ng Diyos. Bakit kasi? Pag hindi mo alam ang salita ng Diyos, aanga-anga ka. Alam niyo, sabi niya gano'n, datapwat, magsipili kayong ng mga matibay. At iukol naman namin ang aming buong panahon sa pananalangin at sa pangangaral ng salita. Sa Word of God. Dito po sa English version, ang sabi niya, and we will give our attention to prayer and the ministry of the Word. Kasama ang pangangaral, pero anong papangaral mo kung wala kang alam na ipangaral? Lagi ka na lang invite ng guest speaker. Yung sermon mo, panahon pa ni Mahoma. Wala kang rema. Nagsisermon ka, parang routine na lang. Eh, kailangan ng Diyos. Sabi niya, sabi nga ni Judah kanina, man shall not live by merienda alone. Ang dami ng pagkain, no? Ewan ko, kakasya ba sa atin yan? Parang ang dami natin eh. Mauna lang umuwi yung iba ha. Joke lang. Ewan ko, parang hindi kasya sa atin yan eh. Ha? Pag-pray natin parang dumami, no? Tapos may mabitbit pa tayong... Ano sabi ng mga tao na, ay, pwedeng magpabalot, baon. Ay, pasensya na, wala kami plastic. Hindi, meron akong dala. Gusto niyo ba yung kakainin natin last week pa niluto? Wala na. Ganun ang nangyayari sa mga nagtuturo. Galing pa nung unang panahon pa ng dinosaur. Kaya pag nakinig, bakit? Walang dating eh.
Kasi sabi niya, man shall not live by bread alone, but by every word na lumalabas ngayon. Kaya nga may tinatawag na fresh bread from heaven. Anong kailangan ng tao ngayon? Hindi yung kailangan ng mga tao noong unang panahon. Ang kailangan nila yung, may problema ako, pastor, kailangan ko ng word of God mula sa iyo. Nakuha niyo mga kapatid. Ngayon, kung di ka nag-aaral, mapapahiya ka. I-close ko to. Meron pong kagabi, mayroon po akong nakikinig po ako ng mga music. Ngayon, biglang may may MP3 player ako. Maliit lang, cute. Pwede nga lunukin eh. Maliit lang siya, pwedeng Bluetooth, tapos meron ditong pwede rin wireless nga, Bluetooth. Eh, sa totoo lang kasi, ang mga MP3 ko na Kristyano, lagpas 10,000. Hindi ko na alam kung anong uunahin kong pakinggan. Sa dami! Kompleto ako ng Hillsong. Marami rin akong Hillsong. Yung Hillsong na Tagalog yun. Alam mo ba kung saan ka pupunta? Alam niyo yun? Sinasayaw nga yun eh. Ngayon, hindi po ako nagkakamali ngayon, siguro mga 20,000 ang MP3 ko. Hindi ko na alam kung ano uunahin ko. So, pepray ako. Ngayon, ito siguro po, ang laman nito mga 1,000 siguro. Hindi ko tanda. Hindi ko binilang eh. So, lagay lang ako ng lagay. Tapos, dati sa computer ako nagpe-play, magastos sa kuryente yun, kaya dito na lang. Ilabas ko sa speaker. Ngayon, biglang lumabas si Benny. Biglang nag-sermon siya. Sabi ko, teka, yung mga nandito, mga music lang bakit may sermon dito? Eh si Benny, nagsisermon. Alam niyo, ang ganda ng sinabi niya, sabi ko, pinakinggan ko. Habang nagtatangs ako, sabi niya, yung calling mo, make sure na yung paglilingkod mo ay sa Diyos. Sabi niya, kapag tinawag ka ng Panginoon, alam niyo, meron yung time na tatawagin ka ng Diyos. At kailangan matanggap mo. Matanggap mo Aubrey, matanggap mo Dessa, matanggap mo Michael ba? Sa pagkatanggap, ay ba't ko nilagpasan to si... Hindi, tinawag kita si Don pala. Sabi niya, tanggapin mo na sa paglilingkod mo sa Panginoon, hindi ka umaasa ng pera. Magtatampo ka, bakit hindi dinadagdagan ng allowance ko? Wag. Dahil ang sweldo natin, ang ina-accept natin, yung ine-expect mo sa Diyos, ay yung reward from God, na kahit walang dagdag na allowance, lilingkod ka pa rin. Sabi niya, yung calling mo, sabi niya, kung alam mo lang, you will go through hell. Dadaan ka sa impyerno para magawa mo ang pinagagawa ng Diyos sa'yo. Akala mo always smooth? Hindi. Akala mo always maayos, maganda. Pag may gulo-gulo na, akala mo ganun? Hindi. You will go through hell para magawa ang pinagagawa ng Diyos. At kung hindi ka tinawag, kung walang anointing sa'yo, sa gitna ng apoy, masusunog ka. Sa gitna ng tubig, malulunod ka. Kailangan total reliance kay Lord lang. Ako aasa kay di mo ko bigyan ng allowance. God will provide. Sabi ko habang pinakikinggan ko,
Sabi ko, dapat matutunan ng mga tao to. Sabi ko ganun, alam ko na to pero na-remind ako mismo. Kaya pakikinggan ko pa. Bakit kaya? Kasi may sinasabi na ang Diyos sa akin eh. Kasi kapag may problema na, ayaw na natin. No? Kasi yung isang katapatan na hinihingi sa iyo ng Panginoon, kapag ka magulo na, iiwanan mo ba ako? Sabi ng Panginoon. Sabi ni Jesus, napakahirap, mas mabilis pa, mas madali pa sa isang kamelyo ang dumaan sa butas ng karayo kaysa sa isang mayaman umakit ng langit. Ano nangyari? Sabi ng mga tao, kung ganun kahirap, sino pa? Sino pa makakapunta sa langit? Alam niyo nangyari? 70 disciples. Kala natin, 12 lang. Hindi. Dadagdagan niya. Lahat to marunong nang bumuhay ng patay. Lahat ito marunong nang magpalayas ng demonyo. Itong mga to marunong nang magpagaling. Pero itong 70 na to, nag-alisan. Natira yung original na 12. Alam niyo, ginawa ni Jesus? Hindi niya sinabi, ay, balik kayo. No? Kung gusto yung malis ka. Tinanong niya yung mga naiwan. Si Pedro, isang kinausap niya. Sabi niya, Pedro, aalis ka rin ba? Sabi ni Pedro, iniwan na namin lahat eh. Hindi kami aalis. Ang gulo na. Wala na siyang disipulo. Original 12. Pag magulo na ang simbahan, magulo na ang sitwasyon, magulo na ang lahat, mangiiwan ka ba? No. Kasi yung ultimate na katapatan, yung hindi ka mangiiwan. Kahit hindi nangyayari yung gusto mo. Kasi nagtitiwala ka sa Diyos na mangyayari ang kalooban niya. Wait lang. Yun ang susweldohan ng Panginoon. Witin ko ang kabutihan mo na di nagbabago. Mananatili ka kailan paman dito sa puso ko. Panginoon, sa'yo lamang ako aawitin ko ang kabutihan mo na di nagbabago. Mananatili ka kailan paman dito sa puso ko. Panginoon, sa'yo lamang. Ay, tingin po kayo, i-close po natin ito. Alam niyo, habang pinapakinggan ko po yun, hindi ko alam ang title kasi nirename ko. Pero nasa akin siguro, akyat ko sa YouTube. Pakinggan niyo na lang. Sabi niya, huwag kayo titingin sa pastor niyo kasi matitisod kayo. Anything na hindi sa Diyos ay katitisura mo. Bakit? Hindi perfecto yan. Huwag kayo titingin sa pastor niyo kasi matitisod kayo. Kayo titingin kay Kuya Boy. Kasi matitisod ka. Bakit? Kasi hindi ako perfecto eh. Sabi niya, huwag ka rin titingin sa church niyo. Kasi ang church, pinangangasiwaan ng mga tao. Hindi yan perfecto. Sabi niya, maging matapat ka sa Panginoon. Kasi ang magpapasweldo sa iyo, hindi naman si Kuya Boy. Hindi ang church, kundi si Lord. Kay Lord mo hahanapin yung reward mo. Stay faithful. Kasi malaki pa ang plano ng Panginoon. Aawitin ko ang kabutihan mo na mananatili ka kailan paman dito sa puso.
kabutihan mo. Sige, mawit po tayo sa Panginoon. Ako sa iyo'y malaki, sa iyo mahal namin Panginoon, nagpapasalamat sa iyo pag-iingat sa bawat araw ng aking buhay. Aking nararamdaman pag-ibig mo'y katapatan, kahit na ako'y isa sa'yo'y nagkukulang. Patuloy mo pa rin minamahal. Awitin ko ang kabutihan mo na di nagbabago. Mananatili ka kailanman dito sa puso ko. Panginoon, sa'yo lamang ako awitin ko. Kabutihan mo na di nagbabago. Mananatili ka kailanman dito sa puso ko. Panginoon, sa'yo lamang ako. Panginoon, sa'yo lamang ako. Ay, okay po, tingin po kayo rito. May gagawin tayong kakaiba naman. Alam niyo po, ako po ay napuwersa na mag-take ng online course sa Bible. Bakit? Kailangan ko mag-aral eh. Kahit mahal. Kahit na gagastusan ko ba, di ka na ba pwede magbasa lang ng Bible, ng libro? Oo, pwede. Pero, ang gusto ko kasi, yung anointed. Magbabasa kami sa ng libro, wala namang anointing. Napuwersa po ako nag-aaral ng online. Pag-aralan ko yung nasa likod ng Greek, saka Hebrew. Alam niyo po ibig sabihin ng ano? Nung nilikha ka ayon sa wangis ng Diyos. Ganito po yun, halimbawa, ako ang Diyos. Tapos may ilaw na tumapat sa akin. Magkakaroon ako ng anino, di ba? Pag nakaganon ako, ano itsura ng anino? Nakaganon din. Yun, ang wangis. Yun tayo. Na pagka tinignan ka ng demonyo, si Lord too, ha? Kaya pag tinignan ka ng demonyo, nasisilaw sa iyo yung demonyo eh. Kasi nagliliwanag ka, kasi ang Diyos nagliliwanag. Yun ang ibig sabihin ng wangis. Sabi ko, kailangan ko matutunan yung mga ganito. Eh, may tuition fee. So, kailangan ko mag-aral. Sabi niya, para maibigay namin ang time namin sa pananalangin at sa salita ng Diyos. Kasi kung wala kang salita ng Diyos, ano tuturo mo? Eh, yung miyembro mo, may mga pangangailangan yan. May problema sa family yan. May sakit yan. May sakit din sa bulsa yan. Hindi yan makakasama ng camp. Meron kami tinilang campsite. Ang ganda. Pero ang presyo, 3,600 ang campi. Wala na. Yung iba, kaya sasabihin nila, ha? 3,600 ang campi? Kahit ang Diyos, hindi kaya yan. Gaganod yung mga yan. Bakit? Masyado mataas eh. Eh, anong kaya nyo? Yung libre. Hindi naman na tayo pwedeng bumalik sa pingil.
So naghahanap kami talaga ngayon. Dito sa Sambales yun. 3-6. Aircon lahat. Paano mong iaangat yung mentalidad ng miyembro mo kahit sabihin niya na 4,000 yan, kaya ni Lord yan. Oh, lakas ng faith. Trabaho natin yun bilang mga pastor. Pero kung ang ituturo mo, magtipid na lang, huwag na tayo mag-July ka, problema lang yan eh. Hindi, kailangan bilang mga pastor, yung miyembro natin, itatawid natin katulad ni Moses. No one left behind. Awitin ko ang kabutihan mo, di nagbabago. Kailan pa man dito sa puso ko, Panginoon, sa'yo ay okay po. Mga pastor, siguro mga taga Cavite, sama-sama na lang kayo. No? Mga pastor, Del Monte, sa Pampalay, kung yung mga nandito po, puntahan niyo yung pastor niyo. At mga pastor, sabihin niyo sa mga miyembro niyo, stay faithful. Faithful ka lang. Kahit di kita pinapautang, faithful ka lang. Mga taga, sige po, puntahan niyo, guluhin niyo yung bangko. At dito po natin i-close to. Puntahan niyo yung mga miyembro niyo, sabihin niyo, faithful ka lang. Puntahan niyo yung mga pastor niyo, hanapin niyo na lang sila. No? Butihan mo, di nagbabago. Nanatili ka kailan paman. Aubrey? Puntahan niyo po yung mga pastor niyo at mag-pray tayo. Sabihin niyo, stay faithful. Stay faithful.